Sa liblib na baryo ng San Roque ay hindi uso ang mga ginto o salapi. Ang tunay na yaman dito ay ang mga anting-anting. Lumaki si Miguel sa kwento ng matatanda na ang bawat mutya ay may kapangyarihan. Tulad ng mutya ng saging, mutya ng langka, mutya ng dagat, at higit sa lahat, ang pinakabihira ay ang mutya ng puting pato. Ayon sa matatanda, ang mutya ng puting pato ay hindi basta nakikita. Isa itong bilugang parang perlas na iniluluwa ng puting pato tuwing sumasapit ang ikalimang kabilugan ng buwan. Swerte ang sinumang makakakuha nito, ngunit kapalit ng mutya ay panganib. Dahil hindi lang tao ang nag-aagawan dito, kundi pati ang nilalang na hindi dapat nakikita ng mata ng ordinaryong mortal. Gabi iyon ng Hunyo, malakas ang ulan, at parang may bumubulong kay Miguel na pumunta sa ilog. Hoy Miguel! Anong ginagawa mo? 10:00 ng gabi ah. Hindi ba't delikado ngayon? Malakas ang agos ng tubig. Sigaw ni Andoy, kaibigan ni Miguel mula pagkabata. Ngumiti ang binata at hinintay makalapit ang kaibigan. Nang nasa tapat na niya si Andoy, ay saka lamang niya sinagot ang tanong nito. Andoy, may itinuro sa akin si Tatay Pedro. Sabi niya, ngayong gabi raw may tsansa akong makita ang hinahanap ko. Huwag mong sabihing ang mutya ng pato? Nangingilabot na tanong ni Andoy. Oo, panahon na. Kung hindi ko ito kukunin ngayon, baka ibang tao ang makauna. At kapag nakuha ng mga tulisan o mangkukulam, lagot ang buong baryo. Lintik Miguel, hindi mo ba alam na may mga kwento sa tabi ng ilog na may mga aswang daw na nag-aabang sa mga naghahanap ng mutya? Gabi ng kabilugan ng buwan ngayon. Kung ako sa'yo, maghintay ka na lang ng ibang pagkakataon. Ngunit hindi nagpatinag ang binata. Isinuot niya ang itim na barong na hinaluan ng langis ng nyog at abo ng insenso. Ayon sa kanyang Tatay Pedro, iyon daw ang panangga sa masasamang espiritu. Habang papalapit sila sa ilog, ramdam nila ang lamig ng hangin. Tahimik ang paligid, maliban sa alulong ng aso mula sa malayong dampa. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa tubig, at doon nakita ni Miguel ang isang puting pato, nakalutang sa gitna ng agos at tila kumikislap ang bibig. Andoy, ayun siya! Huwag kang ang tanga! Huwag mong lapitan yan! Pigil ni Andoy sa kaibigan, pero hindi ito pinakinggan ni Miguel. Dahan-dahang lumusong sa tubig si Miguel. Habang palapit siya ng palapit, biglang umalon ang ilog na parang may malaking nilalang na lumalangoy sa ilalim. Ang pato ay biglang lumubog at pag-ahon nito may iniluwang bilog na tila perlas na kumikinang. Nang akmang kukunin ni Miguel ang bagay na iyon, ay biglang may sumulpot mula sa gilid ng ilog. Ang mga kalalakihang nakaitim, may mahahabang bolo at baril na kalawangin. Walang hiya! Nauna siya! Hoy bata! Ibigay mo sa amin yan! Sigaw ni Diego, ang pinakalider ng grupo. Sila ang mga tulisan at kilala ni Miguel ang kanilang pinuno na si Diego. Dating sundalo na naging bandido. Hinawakan ni Miguel ang mutya, malamig sa palad at tila may dumaloy na kuryente sa kanyang ugat. Pakiramdam ng binata ay biglang lumakas ang kanyang pandinig, pati na rin ang paningin. Mga walang hiya kayo! Ang mutya ay para sa kabutihan ng baryo, hindi para sa kasamaan ninyo. Naglakad si Diego, hawak ang kanyang baril. Iho, sa probinsya, walang kabutihan. Lahat para sa nagmamay-ari ng kapangyarihan. Ibigay mo yan o ipapalasap ko sa iyo ang sakit ng bala. Biglang sumugod ang mga ito. Ramdam ni Miguel ang bilis ng kanilang kilos. Ngunit ang mutya sa kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang bilis sa kanyang mga mata at kamay. Napansin niyang ang bawat galaw ng mga tulisan ay pawang mabagal
Para siyang nanonood ng pelikula na naka-slow motion. Aba, totoo nga. Ito ang kapangyarihan ng mutya ng puting pato. Bulong niya sa sarili. Paglapit ng isang tulisan kay Miguel, ay umiwas ang binata at sinuntok niya iyon sa sikmura. Tumilapon iyon sa putikan. Ang ikalawa naman ay tinaga siya ng bolo. Ngunit parang alam ni Miguel ang galaw nito. Kaya bago pa gawin yun ng tulisan, ay naagaw niya ang sandata ng lalaki at itinutok iyon ni Miguel sa kalaban. Andoy! Takbo! Sabihin mo kay Tatay Pedro, nakuha ko ng mutya! Sigaw ni Miguel. Pero Miguel! Bilisan mo na! Habang abala si Miguel sa pakikipaglaban, biglang may malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. May sumipol na tila mula sa hangin. Napalingon si Miguel at doon niya nakita ang mas nakakatakot kaysa sa mga tulisan. Isang nilalang na kulay itim, may pakpak na parang paniki, ang dahan-dahang bumababa mula sa itaas ng puno. Ang mga mata nito ay pula at ang ngipin ay mahahaba. Aswang! Bulong ni Kajego. Nakitang-kita ang takot sa muka nito. Si Miguel ay nanlamig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang pakikipagsapalaran niya ay hindi laban sa tao, kundi laban din sa mga halimaw ng dilim. Humigpit ang hawak niya sa mutya ng pato, at bawat tibok ng kanyang puso ay lalo itong kumikislap sa kanyang palad. Para bang sinisipsip ang takot at pinapalitan ng lakas. Pero kahit anong tapang ang idinidikta ng mutya, hindi pa rin matatawaran ang kanyang kaba. Lalo na ngayon, hindi lang mga tulisan ang kanyang kaharap, kundi pati isang aswang na nagtatago sa anyo ng gabi. Miguel! Hindi natin ito laban! Tumakas na tayo! Nanginginig si Andoy habang nakapako ang tingin sa nilalang na nakabitin sa puno. Hindi! Kung tatakbo tayo ngayon, mas lalo lang silang lalakas. Ang mutya ay hindi para sa kanila. Sigaw ni Miguel habang dahan-dahang umaatras paharap sa gitna ng ilog. Tumawa si Kajego. Pilit na itinatago ang takot. Kung aswang man yan, ay wala akong pakialam. Ang kailangan ko lang ay yung kumikislap na bilog sa kamay mo. Mga bata, salubungin siya! Sumugod muli ang tatlo sa kanyang mga tauhan. Ang isa'y may dalang baril, ngunit bago pa ito makapagpaputok, parang may bulong sa tenga ng binata. Agad na lumusot pa kanan si Miguel at ang putok ng baril ay tumama sa puno. Sinugod niya ang tulisan at sinuntok sa panga at napabitiw ito sa baril. Lintik! Ang bilis niya! Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Kajego. Hinampas ni Miguel ang sikmura ng tulisan gamit ang siko at narinig niya ang pag-ubo nito ng dugo. Ang isa na may sumugod gamit ang bolo. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang lumipad pababa ang aswang. Ibinuka nito ang bibig na may mahabang dila at sa isang kisap mata, nilapa ang leeg ng tulisan. Pumulandit ang dugo at tumilapon ang katawan sa putikan. Napatigil ang lahat, kahit si Kajego ay hindi nakagalaw. Aswang nga! Diyos ko! Sigaw ni Andoy. Ngunit si Miguel ay nanatiling nakatayo. Hawak ang mutya. Alam niyang ito na ang tunay na pagsubok. Hindi tao ang kaaway niyo ngayon. Kung hindi kayo aalis, kayo rin ang susunod. Wika ni Miguel sa mga tulisan. Ngunit hindi umatras si Kajego. Sa halip, naglabas siya ng maliit na bote ng itim na langis at ipinahid sa kanyang bolo. Akala mo'y hindi ako handa? Alam ko ang kwento ng mutya. Alam ko rin na may mga halimaw na nagbabantay dito. Hindi ako tatakbo. Ako si Diego. At kahit aswang ka pa, papatayin kita! Humiyaw si Kajego at sumugod. Ngunit mabilis na dumamba ang aswang at sinalubong siya. Nagsalpukan ang bolo at matitigas na kuko ng nilalang.
Ang tunog ay parang bakal na nagkikiskisan. Miguel! Tulungan natin siya! Sigaw ni Andoy. Napakagat sa labi si Miguel. Alam niyang masama si Kajego at ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi rin niya maatim na hayaang lamunin ang mga ito ng aswang. Tumakbo siya, hawak ang mutya, at itinapat sa nilalang. Agad itong napasigaw. Umatras ito, parang tinamaan ng apoy. Napatingin sa binata si Kajego. Habol hininga, puno ng sugat. Iho, may lakas ka laban dito. Gamitin mo. Patayin mo ang halimaw. Hindi na nagdalawang isip pa ang binata. Humakbang ito at ramdam niyang may gabay ang mutya. Ang kanyang katawan ay gumaan. Ang mga galaw niya ay naging mabilis. Umiwas siya sa mga kuko ng halimaw. At bawat hampas ng dila nito'y naiilagan ni Miguel. Inilapit niya ang mutya sa dibdib ng nilalang at parang tinusok ng kidlat ang kanyang laman. Sumigaw ang aswang, nagliyab ang kanyang balat at sa huling pagpitlag, bumagsak ito sa putikan. Dahan-dahang natunaw hanggang sa wala nang natira kung hindi abo. Tumahimik ang paligid. Ang mga tulisan ay nagtakbuhan. Iniwan si Kajego na sugatan at nanginginig. Totoo nga ang kapangyarihan ng mutya. Ngayon alam ko na kung bakit hinahanap ng lahat yan. Bulong ni Kajego at inilapit nito ang dugo ang muka sa binata. Miguel, makipag-alyansa ka sa akin. Kung pagsasamahin natin ang ating lakas at ang mutya mo, wala nang makakalaban sa atin. Wika pa nito. Hindi kita kakampi, Kajego. Ikaw at ang mga kagaya mo ang dahilan kung bakit naghihirap ang baryo. Ang mutya ay para sa proteksyon ng mga tao, hindi para sa sakim na katulad mo. Matalim na sagot ni Miguel. Ngumiti si Kajego, pero halatang mahina na. Hindi pa tapos ito, Miguel. Tandaan mo, babalik ako. At doon ay nawalan ng malay ang pinuno ng tulisan. Huminga ng malalim si Miguel at saka lumingon kay Andoy. Kaibigan, nakuha na natin ang mutya. Pero ramdam ko, hindi pa dito nagtatapos ang laban. Mas marami pang darating. At mas malalakas kaysa sa napatay nating aswang. Napatango si Andoy. Nanginginig pa rin. Miguel, simula na pala ito ng gyera. Pagkatapos ng laban sa ilog, halos hindi na maramdaman ni Miguel ang kanyang mga paa. Mabigat ang katawan niya, nanginginig sa lamig, at para siyang nilalamon ng pagod. Pero mahigpit pa rin niyang hawak ang mutya ng puting pato. Ayaw na ayaw niyang pakawalan ito. Miguel, kailangan na nating bumalik kay Tatay Pedro. Siya lang ang makakapagsabi kung ano ang susunod na hakbang. Sabi ni Andoy habang sinasalo nito si Miguel para hindi matumba. Tumango si Miguel at magkasama silang naglakad pabalik sa baryo. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng ulan ang kanilang naririnig. Sa bawat hakbang, ramdam ni Miguel ang init na galing sa mutya. Para bang may sariling pulso ito na nakikisabay sa kanya. Pagdating nila sa bahay ni Mang Pedro, isang matandang antingero na may buhok na puti at balbas na mahaba ay agad binuksan ng matanda ang pinto. Para bang alam na nito ang nangyari. Miguel, ipakita mo sa akin. Sabi ni Mang Pedro habang nakatitig sa nakasarang kamay ng binata. Dahan-dahang iniunat ni Miguel ang kanyang palad at doon kumislap ang bilugang mutya. Ang liwanag nito ay parang buwan na nasa kanyang kamay. Huminga ng malalim si Mang Pedro, parang nakakita ng isang himala. Sa wakas, natagpuan mo na nga ang mutya ng puting pato. Mahinang wika ni Mang Pedro. Pero Tay Pedro, nakipaglaban kami kanina, hindi lang sa mga tulisan, kundi pati sa isang aswang. At nagawa kong patayin ito gamit ang mutya.
Wika ni Miguel habang nanginginig. Umiling ang matanda. Hindi ka nakipaglaban sa isang karaniwang aswang. Ang nilalang na iyon ang bantay ng mutya. Bawat mutya ay may tagapangalaga, Miguel. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na talunin sila. Kaya kung nakaya mong ipanalo ang laban, ibig sabihin, ikaw ang napili. Napili? Anong ibig sabihin, Tatay Pedro? Bakit siya? Gulat na tanong ni Andoy. Ang mutya ng puting pato ay hindi basta kapangyarihan lang. Ito ay hudyat ng simula ng mas malaking gyera. Ang sinumang nakahawak nito ay magiging sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Hindi lang aswang, kundi pati ng mga mangkukulam, engkanto at mga diwatang itim. At Miguel, ikaw na yun. Nanlamig ang binata sa sinabi ng matanda. Ako? Isang simpleng binata lang na sanay mag-araro at manguha ng nyog? Biglang itatalaga sa isang laban na mas malaki pa sa buong baryo natin? Pero Tatay Pedro, hindi ako handa. Oo, napatay ko ang halimaw kanina. Pero hindi yun dahil sa lakas ko. Dahil yun sa mutya. Ngumiti si Mang Pedro, pero mapait. Ang mutya ay hindi gumagana kung hindi matibay ang puso ng may hawak. Kung sakim ka o duwag, hindi ito magliliwanag sa iyong palad. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo, Miguel. Pinili ka dahil may tapang ka. Napatango si Andoy, bagamat halata pa rin ang takot sa kanyang muka. Kung ganun, Mang Pedro, anong susunod? Hindi ba mas mabuting itago na lang namin ang mutya para walang makakuha? Umiling si Mang Pedro. Hindi nyo naiintindihan. Sa oras na makita ng mga nilalang ng dilim na hawak mo na ang mutya, hindi na sila titigil. Lalapit at lalapit sila sa baryo. Sisirain ang lahat. Papatayin ang bawat mahal mo para lang makuha ito. Ang pagkakaroon ng mutya ay hindi pagtatago. Ito'y pagtanggap ng laban. Tumayo siya. Dahan-dahang kinuha ang isang lumang baul mula sa ilalim ng kanyang papag. Binuksan niya ito at lumitaw ang mga lumang gamit. Anting-anting na gawa sa ginto, mga botelya ng langis, buntot pagi at mga krus na pilak. Miguel, simula ngayon, hindi ka na basta magsasaka. Isa ka ng antingero. At ako ang magiging guro mo. Ang mutya ng puting pato ay malakas. Oo, pero hindi ito sapat. Kailangan mong matutong gumamit ng iba pang anting-anting, orasyon at dasal. Dahil kung hindi, lulunukin ka ng kapangyarihan mo mismo. Ako? Isang antingero? Tatay Pedro, ano ba talaga ang naghihintay sa akin? Tanong ni Miguel habang pinagmamasdan ang mga anting-anting sa baul. Napatingin si Mang Pedro sa labas ng bintana kung saan ang buwan ay bilog na bilog. Dugo, Miguel. Dugo at dilim. Dahil sa oras na kinuha mo ang mutya ng pato, ipinanganak ka bilang sundalo ng liwanag at hindi ka na makakatakas. Tahimik silang tatlo hanggang sa may biglang kumalabog sa bubong ng bahay ni Mang Pedro. Malakas iyon at mabigat. Walang hiya? Ano yun? Bulong ni Andoy. Kumislap ang mutya sa palad ni Miguel at ramdam niya na may masamang espiritu ang nasa paligid. Handa na pala ang susunod na laban, Miguel. Hawakan mo ang mutya. Ngayon makikita natin kung kaya mo nga bang maging tunay na antingero. Bulong ni Mang Pedro habang kinukuha ang kanyang buntot pagi. Malakas ang kalabog sa bubong ni Mang Pedro. Para bang may mabigat na nilalang na lumapag mula sa langit. Kumakaluskus ang pawid at bawat hakbang nito'y umaalingaw-ngaw sa dilim ng gabi. Hinawakan ni Miguel ang mutya
at parang may dumaloy na kuryente mula sa kanyang palad na kumalat hanggang sa kanyang braso. Ang liwanag nito'y unti-unting sumilay, para bang alam nitong may panganib na paparating. Miguel, Andoy, ano mang nilalang ang bumaba dyan, huwag kayong kakalas sa akin. Tandaan nyo, hindi lang tapang ang kailangan, kundi talino at orasyon. Mahinang bulong ni Mang Pedro sa dalawa, na noon ay nakapwesto na sa tabi ng pinto habang hawak ang buntot pagi. Biglang pumutok ang isang bahagi ng bubong, bumagsak ang mga pawid at kawayan. Doon nila nakita ang nilalang. Mataas, payat na payat, at parang tuyo ang balat. Mahaba ang mga kuko, at ang matay kumikislap na pula. Ang amoy nito'y mabaho na parang bulok na karne. Aswang? Bulong ni Andoy, halos mawalan ng boses. Ngumisi ang halimaw habang naglalaway ito. Sa wakas, hawak na ng tao ang mutya. Malalasahan ko na ang kapangyarihan. Mabilis itong tumalon pababa, parang kiglat ang bilis. Sa isang kisap mata, nasa harapan na nila ito. Itinaas nito ang kanyang kuko na handang sumaksak. Miguel, itaas mo ang mutya! Utos ni Mang Pedro. Sinunod ito ni Miguel at agad na kumislap ang mutya ng puting pato. Parang nasunog ang balat ng aswang at napaatras ito habang sumisigaw. Nakakasilaw! Ngunit hindi ito basta bumitaw. Lalo itong nagngit-ngit. Mas malakas pa ang bawat galaw. Tumalon ito patungong kisame at dumapo sa dingding, gumapang na parang butiki at muling umatake mula sa itaas. Ang dasal, Miguel! Ulitin mo! Sabi ni Mang Pedro sabay bigkas ng orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lumayo ka nilalang ng kadiliman, sa liwanag ng may kapal. Sinundan ni Miguel ang dasal at sabay nilang inilapat ang mutya at buntot pagi. Nagliyab ang hangin sa pagitan nila at ng aswang. Napasigaw ito at napaatras, pero hindi pa rin tuluyang nawala. Ayos, Miguel. Kaya natin to. Sigaw ni Andoy, halatang nakahinga ng kaunti. Ngunit may biglang lumabas na dalawa pang nilalang mula sa labas ng bahay. May mga matang pula sa dilim, nag-aabang sa labas ng bintana. Ang isa'y may mahabang dila na nakabitin hanggang lupa, at ang isa na may parang bata, ngunit puno ng matatalim na ngipin. Tatlo sila, bulong ni Miguel na nanlalamig ang buong katawan. Hindi lang sila basta aswang, mga bantay ito ng mutya. Ibig sabihin, hindi titigil ang dilim hanggat hindi ka bumabagsak, Miguel. Wika ni Mang Pedro na mariing nakatitig. Muli ay biglang dumamba ang unang aswang at diretsyo yun sa binatang si Miguel. Iniangat ng binata ang mutya at nagliyab ito ng mas maliwanag kaysa kanina. Napasigaw ang aswang at doon naramdaman ni Miguel na may lakas siyang hindi niya dati taglay. Para bang ang bawat galaw ng halimaw ay alam na nito bago pa gawin ng kalaban. Hindi na ako takot sa'yo. Sigaw ni Miguel, sabay hampas ng kanyang kamao, hawak ang mutya. Tumama ito sa dibdib ng nilalang at agad iyong sumabog sa alon ng liwanag. Ngunit ang dalawa pa'y biglang sumugod. Ang isa'y sinunggaban si Andoy habang hawak sa leeg at tinangkang kagatin. Tulungan mo ako, Miguel! Sigaw ni Andoy. At bago pa siya malapa, lumundag si Mang Pedro at hinampas ng buntot pagi ang braso ng halimaw. Nagliyab ito at napabitaw kay Andoy. Tumakbo ka na, bata! Huwag kang lalapit sa kanila! Sigaw ni Mang Pedro. Ngunit ang isa pang halimaw, ang mukhang bata, ay mabilis na dumiretso kay Miguel. Ibigay mo sa akin ang mutya! Sigaw ng aswang.
Hinawakan iyon ni Miguel sa muka at halos automatikong tumugon ang mutya. Isang bugso ng liwanag ang pumulandit mula rito. Tumilapon ang nilalang, nagliyab ang katawan at nagmistulang abo. Natigilan ang binata. Hindi niya inakalang ganito kalakas ang epekto ng mutya. Miguel, huwag kang magpalamon sa kapangyarihan. Ang mutya'y hindi para sa galit, kundi para sa liwanag. Tandaan mo yan! Wika ni Mang Pedro. At habang nagsasalita siya, ang huling halimaw, yung may mahabang dila, ay biglang umatake mula sa likod. Tumama ang dila nito sa tiyan ni Mang Pedro at bumalot na parang lubid. "Mang Pedro!" sigaw ni Miguel. Hinigpitan ng nilalang ang pagkakabalot kay Mang Pedro. Dumugo ang bibig ng matanda at halos mabali ang kanyang mga buto. Miguel, gamitin mo na ang mutya! Ngayon na! Sigaw ng matanda habang lumuluha sa sakit. Hindi na nag-isip pa si Miguel. Tumakbo ito hawak ang mutya at itinapat sa dila ng halimaw. Pumutok ang liwanag na parang kidlat. Napasigaw ang aswang at nabitiwan si Mang Pedro. At sa isang iglap, natunaw ito at naging abo. Humihingal si Miguel na nanginginig. Hawak pa rin niya ang mutya. 3 halimaw ang bumagsak ng gabing yun. Pero nang tumingin siya kay Mang Pedro, duguan ito at halos hindi na makapagsalita. Miguel, simula pa lang ito. Darating pa ang mas marami. At ikaw ang kailangang humarap. "Tatay Pedro!" sigaw ng binata na nangingilid ang luha. Ngumiti si Mang Pedro at mahinang nagwika. Huwag kang bibitiw sa liwanag. At doon na nawalan ng malay si Mang Pedro. Hating gabi na at ang paligid ng baryo'y tahimik na muli matapos ang labanan. Pero sa loob ng bahay ni Mang Pedro ay puno ng kaba at kirot ang bawat paghinga. Nakasalampak ang matanda sa banig, duguan at nanghihina. Habang si Miguel at Andoy ay parehong nakaluhod sa tabi nito, pilit siyang binubuhayan ng loob. "Mang Pedro, huwag mo kaming iiwan. Hindi ko kakayanin itong mag-isa." Bulong ni Miguel habang pinipigil ang pagpatak ng luha. Ngumiti lamang ang matanda at kinuha ang kamay ng binata kung saan nakahawak ang mutya ng pato. Miguel, hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang bawat antingero ay may dalang pamana. Hindi lang kapangyarihan, kundi pananagutan. Hinila nito ang baol na dati niyang binuksan. Sa kabila ng sugat, binuksan pa rin niya ito. At inilabas ang isang lumang kwaderno na may balat ng kambing. Ito ang kwaderno ng orasyon. Narito ang mga dasal, orasyon at kaalaman ng mga ninuno natin. Bawat pahinay katas ng dugo at pawis ng mga antingero ang ginamit na pangsulat dito. Miguel, ito ang pamana ko sa iyo. Wika ni Mang Pedro sa binata. Dahan-dahang kinuha ni Miguel ang kwaderno. Nang mahawakan niya ito, ay parabang may dumaloy na init mula sa mga pahina. Pumasok sa kanyang katawan. "Pero Mang Pedro, hindi ko pa alam kung kaya kong dalhin ang lahat ng ito." "Oo, nakipaglaban ako. Pero dahil lang yun sa mutya. Hindi ako tulad mo. Sanay ka na. Matagal ka ng antingero. Ako, isa lang akong magsasaka." Umubo ang matanda ng dugo pero tumawa ng mahina. Miguel, hindi pinipili ng liwanag ang malakas. Pinipili nito ang tapat ang puso. At ikaw yon. Ang ginawa mo kanina, di kayang gawin ng sino man sa baryo. Kahit ako, hirap nang sumabay sa mutya ng puting pato. Pero ikaw, para kang isinilang na may koneksyon dito.
Pumasok si Andoy, dala ang maligamgam na tubig at ilang dahong pampahid. Mang Pedro, huwag kang masyadong magsalita ng marami. Lalakas ka rin. Pero umiling si Mang Pedro. Hindi na. Hindi ko nahahayaang makita pa ng mga mata kong tumindi ang dilim. Sa iyo ko ipapasa, Miguel, ang tungkuling magiging tagapangalaga ng baryo, ng mutya, at ng buong pamayanan. Nanlaki ang mata ng binata. Hindi pa ako handa, Tatay Pedro. Paano kung... Nang ipatong ni Mang Pedro ang daliri niya sa labi ni Miguel. Walang sino man ang handa sa simula, pero dumadating ang oras na wala kang pagpipilian. Kapag sumiklab ang dilim, dapat tumayo ka. Napahigpit ang hawak ng binata sa kwaderno. Nakaramdam siya ng bigat na hindi pa niya nararamdaman kailanman. Hindi lang ito laban para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mahal niya. Miguel! Muling wika ni Mang Pedro habang unti-unting ipinipikit ang mga mata. Pakinggan mo ang bawat bulong ng mutya. Makinig ka sa bawat dasal ng orasyon. At higit sa lahat, huwag kang kumapit sa galit. Dahil sa oras na gawin mo, magiging alipin ka ng dilim. At doon ay tuluyang bumigay ang katawan ni Mang Pedro. Tay Pedro! Sigaw ni Miguel habang niyuyugyug ang balikat ng matanda, pero hindi na ito gumalaw. Tahimik lamang si Andoy, nakayuko, hawak ang kanyang sariling dibdib. Miguel, wala na siya. Nang gabing iyon, nakaupo si Miguel sa tabi ng katawan ni Mang Pedro. Sa mga kamay niya, hawak nito ang mutya ng puting pato at ang kwaderno ng mga orasyon. Ramdam niya ang bigat ng kapalarang iniwan sa kanya. Sa labas, naririnig ni Miguel ang huni ng mga kuliglig at alulong ng aso. Tila ba nagdadalamhati ang buong baryo. Ngunit sa loob ng dibdib niya, may pag-aalab ng apoy. Tatay Pedro, ipinapangako ko, hindi masasayang ang pamana mo. Hindi ko hahayain na lamunin ng dilim ang baryo natin. Hanggat humihinga ako, lalaban ako. Bulong ng binata, mahigpit na hawak ang mutya. Kinabukasan, nagising si Miguel na mabigat pa rin ang dibdib. Hindi madaling tanggapin na wala na si Mang Pedro. Ang bahay niya ay parang nawalan ng sigla, tila iniwan ng liwanag. Ngunit sa tabi niya, nakalapag pa rin ang kwaderno ng mga orasyon at ang mutya ng puting pato. Para bang ramdam niyang binabantayan pa rin siya mula sa diwa. Miguel, hindi ka ganong nakatulog kagabi. Baka masiraan ka ng ulo kung tuloy-tuloy lang ang iyak mo. Sabi ni Andoy, na pumasok sa silid habang bitbit ang ilang tinapay at kape. Ay, hindi ko alam kung kaya ko, Andoy. Ang hirap, pero kailangan. Pinamana sa akin ni Tatay Pedro ang laban na to. Hindi ko pwedeng talikuran. Tahimik na umupo sa tabi ni Miguel si Andoy. Kung ganun, hindi ka rin nag-iisa. Kahit anong mangyari, kasama mo ko. Magkaibigan tayo, Miguel. Kung papasok ka sa dilim, papasok din ako. Napangiti ang binata kahit papaano. Salamat, Andoy. Binuksan niya ang kwaderno ng mga orasyon. Ang mga pahinay puno ng sinaunang sulat. May mga salitang hindi pamilyar. May mga simbolong tila kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag ng araw. Unang nakasulat sa itaas ng pahina, ang bawat dasal ay sandata, ngunit hindi lahat ng bibig ay kayang bumigkas nito. Bago ka makapag-orasyon, buksan mo muna ang sarili sa liwanag ng may kapal. Napaisip si Miguel, kung totoo ang lahat ng nasa kwaderno, baka hindi lang basta laban
ang haharapin niya. Baka buong mundo ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Subukan natin, sabi ni Miguel kay Andoy. Lumabas sila ng bakuran. Dala ang kwaderno at mutya. Nakaluhod siya sa lupa at binasa ang unang dasal. Sa ngalan ng liwanag na walang hanggan, binubuksan ko ang aking puso at diwa upang maging daluyan ng kapangyarihan. Habang inuusal niya ito, biglang kumislap ang mutya ng puting pato. Ang paligid ay tila umihip ng malamig na hangin. At parang may dumaloy na enerhiya mula sa lupa papunta sa kanya. Ang katawan niya ay nanginig, pero hindi sa takot, kundi sa kakaibang lakas. Miguel, nag-iilaw ang buong katawan mo! Sigaw ni Andoy, sabay na paatras ito. Tumingin si Miguel sa kanyang mga kamay. Oo nga, may manipis na liwanag na bumabalot sa balat ko. Parang apoy, pero hindi mainit. Nang matapos ang dasal, napahiga siya sa damuhan, hingal na hingal. Grabe, para akong binuhusan ng apoy sa loob. Kung ganyan ang epekto ng unang orasyon pa lang, ano pa kaya ang susunod? Sabi ni Andoy. Napangiti si Miguel, kahit pawis na pawis. Ito na ang pagsasanay. Kailangan kong aralin ang bawat nasa kwaderno. Ang mga orasyon, ang mga dasal, ang mga ritual, at kung paano gamitin ng tama ang mutya. Lumipas ang mga araw, sinimulan ng binata ang matinding pagsasanay. Tuwing umaga inuusal niya ang mga dasal upang palakasin ang kanyang katawan at diwa. Tuwing hapon naman, sinasanay niya ang sarili sa paggamit ng mutya. Kung paano niya kontrolin ang liwanag. Kung paano ito maging sandata. At tuwing gabi, binabasa niya ang mga kasaysayan ng nakaraang antingero. At natututo kung papaano nila tinalo ang mga nilalang ng dilim. Minsan, nahihimatay siya sa pagod. Minsan parang gusto niyang sumuko. Pero sa tuwing naiisip niya ang baryo, ang pamilya, at si Mang Pedro, bumabalik ang apoy sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang nag-iensayo si Miguel, biglang kumulog kahit walang ulan. Ang mutya sa palad niya ay nagliyab ng bughaw na liwanag, mas maliwanag kaysa sa dati. Miguel, ano na naman yan? Sigaw ni Andoy. Nakaramdam si Miguel ng boses mula sa loob ng mutya. Hindi ito malinaw, pero tila may bulong na dumadaloy sa kanyang isip. Darating na sila. Maghanda ka. Natigilan ang binata, ngunit bago pa siya makapagtanong, isang malakas na alulong ang narinig nila mula sa gilid ng kagubatan. Sumunod ang isa pa at isa pa. Parang dose-dosenang nilalang ang sabay-sabay na umaalulong sa dilim. Napatingin sila ni Andoy sa isa't isa. Pareho silang kinilabutan. Miguel, parang hindi na to basta pagsasanay. Bulong ni Andoy, nanginginig ang tinig. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa mutya. Ang apoy sa dibdib niya ay biglang nagliyab muli. Kung darating sila, nakahanda na ako. Wika nito na mariin ang boses. Ang gabing iyon ay parang may bantang mabigat sa hangin. Tahimik ang buong baryo. Pero mula sa kagubatan, naririnig nila ang alulong ng kung ilang nilalang na tila sabay-sabay na nag-aabang. Nakatayo si Miguel sa gitna ng bakuran. Hawak ang mutya ng puting pato na kumikislap sa dilim. Si Andoy naman ay nasa tabi niya, dala ang itak ng kanyang ama. Nanginginig pero pilit na nagtatapang-tapangan. Miguel, huwag mong sabihing lalabanan natin ang lahat ng yun. Kung hindi natin gagawin, sino? Wala na si Tatay Pedro. Tayo na lamang ang natitira. Hindi pa man natatapos ang kanilang usapan, ay biglang naglabasan ang mga nilalang mula sa kagubatan.
Ang mga mata nila'y pula na kumikislap sa kadiliman. Mga katawang balahiboy parang aso, pero mas matindi. Mas mahaba ang kuko, matutulis ang ngipin, at ang amoy nila'y tulad ng nabubulok na bangkay. Mga aswang! Bulong ni Miguel na pinapawisan ang palad. Putragis, hindi ba pwedeng yung manok na lang muna ang kalaban natin? Reklamo ni Andoy. At bago pa makasagot si Miguel, ay isa sa mga aswang ang sumugod, mabilis na parang kidlat. Miguel! Sigaw ni Andoy. Itinaas ni Miguel ang mutya at bigla itong kumislap. Naglabas ng bughaw na liwanag na parang kidlat na tumama diretsyo sa halimaw. Napaurong ang aswang, umatungal at nagsimulang masunog ang balat na tila tinadtad ng apoy. Andoy! Gumana! Walang hiya! Gawin mo ulit! Ngunit bago pa siya makapaghanda, dalawa pang aswang ang dumamba. Tumalon naman siya palayo, pero naramdaman niya na halos makakakalmot na sa kanyang balikat. Muntik na siyang tamaan kung hindi niya naitapat ang mutya. Biglang kumalat ang bughaw na apoy at ang mga aswang ay napaatras muli. Miguel! Sa kaliwa mo! Sigaw muli ni Andoy. Paglingon ng binata, nakita niya ang kaibigang nakikipagbakbakan gamit ang itak. Isa, dalawa, 3 putok ng kanyang sibat at suntok. Pero ang aswang ay parang hindi tinatablan. Hinampas niya ito gamit ang liwanag mula sa mutya at doon pa lamang napaatras. Hindi sila basta tinatablan ng bakal. Mutya lang ang makakatalo sa kanila. Sigaw ni Miguel. Putragis! Bakit ako walang mutya? Reklamo ni Andoy habang umiikot para hindi siya mahagip. Napasigaw si Miguel ng orasyon mula sa kwaderno na kanina lamang niya inaral. Sa ngalan ng liwanag, itinataboy ko ang anino! At mula sa mutya, kumalat ang liwanag na parang alon ng araw. Nabulag ang mga aswang at napasigaw ng sabay-sabay. Sandaling katahimikan. Miguel, akala ko tapos na. Bulong ni Andoy. Dahil mula sa dilim ng kagubatan, may mas malaking nilalang ang lumabas. Hindi lang basta aswang, may mga katawang mas malaki, halos kasing taas ng puno, at ang mga mata niya ay kulay apoy. Napakuyom si Miguel ng kamao. Hindi pa ito ang huli, Andoy. Ito pa lamang ang simula. Nang umalingaw-ngaw ang tinig sa hangin, isang boses na malalim, parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Tagapagmana ng mutya, sa wakas, lumabas ka na. Miguel! Sino yun? Nanginginig ang boses ni Andoy. Hindi sumagot si Miguel, pero ramdam niya ang kanyang dibdib. Ito na ang unang tunay na pagsubok. At kung hindi niya ito malalampasan, hindi lang sila ang mawawala, kundi ang buong baryo. Mula sa kadiliman ng kagubatan, bumungad ang isang anino na higit pa sa lahat ng aswang na nakita nilang magkaibigan. Ang bawat hakbang nito'y nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Ang mga puno'y tila yumuyuko sa bigat ng kanyang presensya. Lumabas ito sa liwanag ng buwan. Isang dambuhalang nilalang na parang pinaghalo ang tao at hayop. Ang balat niya'y makapal na parang bato. Ang mata'y naglalagablab na pula. At ang bibig ay puno ng ngipin na mas matulis kaysa sa espada. Sa bawat paghinga, lumalabas ang amoy na parang nabubulok na karne. Tagapagmana ng mutya, sa wakas, makakaharap din kita. Sino ka? Ako si Dugong, pinuno ng mga aswang sa kagubatan. Sa mahabang panahon, ikinulong kami ng mga antingero. Pero ngayong wala na ang pinakamatanda niyong tagapangalaga, malaya na kami!
Miguel, hindi yan basta aswang. Para yang halimaw sa mga kwento ng matatanda. Wika ni Andoy at napaatras, nanginginig habang hawak ang itak. Hindi tayo pwedeng umatras. Sagot ni Miguel habang inilalawit ang mutya sa dibdib. Tumawa si Dugong, malakas at nakakatakot. Lalaban ka ba? Ang mutsa'y hindi sapat sa tulad ko. Dahil ako mismo ang pumatay sa isa sa mga ninuno ng antingero. Pagkarinig iyon ni Miguel, tila sumiklab ang kanyang dugo. Kung ganon, ngayon din ay pagbabayaran mo yun. Itinaas ni Miguel ang mutya at isang bughaw na liwanag ang lumabas. Tumama diretso kay Dugong. Ngunit sa halip na masunog gaya ng ibang aswang, ngumisi lang siya na parang wala lang. Yan ba ang lakas mo? Katawa-tawa. At bago pa makagalaw ang binata, isang hampas sa bisig ni Dugong ang tumama sa lupa sa harapan nito. Ang malakas na alon ng hangin ay nagpabagsak kay Miguel at Andoy. Miguel! Hindi uubra ang mutya mo sa kanya! Sigaw ni Andoy. Sinubukang maghanap ng akmang orasyon ni Miguel sa hawak niyang kwaderno. Mabilis niyang binuklat ang bawat pahina hanggang sa makita niya ang isang dasal na may nakaukit na babala. Dasal ng liwanag talab. Ang panawagan ng kidlat laban sa kadiliman. Ngunit mag-ingat, ang katawan ng tao'y hindi kayang basta daluyan ng ganoong apoy. Napakagat ng labi si Miguel. Alam niyang mapanganib iyon, pero wala na siyang oras. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inusal ang mga salita. Liwanag ng langit, apoy ng kidlat, bumaba ka at wasakin ang anino. Biglang kumislap ang mutya, mas maliwanag kaysa sa dati. Ang paligid ay nagdilim at mula sa kalangitan, bumagsak ang isang malakas na kidlat diretso kay Dugong. Sigaw ng halimaw. Nanginig ang buong kagubatan. Ang kanyang katawan ay nagliyab, pero hindi siya tuluyang nasunog. Sa halip, lalo siyang nagalit. Pangahas na binata, hindi mo ko basta-basta mapapatay. Nang sumugod si Dugong ay ramdam ni Miguel ang bigat ng kanyang katawan. Parang binibigatan ng kidlat na dumadaloy sa kanyang laman. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Halos mawalan ito ng malay. Miguel! Sigaw ni Andoy habang tinutulungang makatayo ang kaibigan. Hindi ka pa sanay. Kapag pinilit mo, baka ikaw ang mamatay. Napahawak si Miguel sa dibdib. Hingal na hingal, pero mariin ang kanyang boses. Mas mabuti nang ako ang mamatay kaysa ang buong baryo. Ramdam ng binata ang bigat ng kidlat na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang laman. Ang mutya ng pato ay nag-aapoy sa kanyang palad. Tila gusto ring sumabog. Miguel! Sigaw ni Andoy. Halos mangyak-ngiyak habang hawak si Miguel. Tama na! Hindi mo kayang ipilit. Baka ikaw ang mamatay. Umiling si Miguel. Pilit na tumatayo kahit nanginginig ang tuhod. Andoy, kung hindi ko pipigilan si Dugong ngayon, baka lahat tayo dito ay mamatay. Tumawa ang halimaw, malakas at nakakatulig. Tignan mo ang sarili mo. Isang binatang nagsusumiksik sa kapangyarihan na hindi mo kayang dalhin. Papatayin kita at dudurugin ang mutyang hawak mo. Biglang sumugod ang pinuno ng mga aswang. Bawat hakbang ay parang lindol. Sinubukang itaas ni Miguel ang mutya, ngunit halos hindi niya maitaas ang kanyang braso. Para siyang mababasag sa loob.
Doon naalala ni Miguel ang mga huling salita ni Mang Pedro bago ito namatay. Miguel, huwag mong kalimutan. Hindi sa lakas ng katawan na susukat ang isang antingero, kundi sa tibay ng puso. Napapikit ang binata, huminga ng malalim, at sa halip na pigilan ang kidlat na dumadaloy sa kanyang katawan, ay hinayaan niyang lamunin siya nito. Sa ngalan ng liwanag at ng lahat ng nagbuwis ng buhay bago ako, ipinagkakaloob ko ang sarili kong katawan upang maging sisidlan ng apoy ng langit. Sigaw ni Miguel, halos mawasak ang kanyang boses. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog ng liwanag. Ang mutya ng pato ay halos sumabog sa bughaw na apoy. At ang katawan ni Miguel ay binalot ng liwanag na parang apoy na walang init. Miguel! Diyos ko! Bulong ni Andoy, halos mabingi sa ingay ng kidlat. Sigaw ni Dugong, sabay hampas ng kanyang dambuhalang bisig papunta kay Miguel. Itinaas ng binata ang dalawa niyang kamay at mula sa mutya, isang haligi ng kidlat ang bumulusok pa itaas, sinalubong ang kanyang pag-atake. Nag-alog ang lupa, nagliyab ang mga puno, ang hangin ay nagliyab sa bughaw na kidlat. Napasigaw si Dugong, ang katawan niya'y nagliyab, nabalot ng liwanag na parang apoy na hindi nauubos. Nagpupumiglas ito, pero habang mas pinipilit niyang lumapit, mas lumalakas ang sigaw ng kidlat sa katawan ni Miguel. Ah! Halos masira ang boses ni Miguel. Sa ngalan ng liwanag, mawala ka! Isang huling sigaw at ang kidlat ay pumutok, sumabog sa buong paligid. Nabulag ang lahat sa liwanag. Naramdaman na lamang ni Miguel na bumagsak siya sa lupa, na halos wala ng malay. Ang mutya ay malamig sa kanyang palad. Halos wala ng ilaw. Miguel! Miguel! Sigaw ni Andoy. Niyuyugyug ang balikat ng kaibigan. Huwag mong sasabihin na... Ngunit hindi na marinig ni Miguel ang sumunod na sinabi ni Andoy. Ang huling naaalala niya bago siya tuluyang mawalan ng ulirat ay ang mukha ni Dugong na napapaso at unti-unting naglalaho sa apoy ng liwanag. At ang bulong ng mutya sa kanyang isip. Nagwagi ka, Miguel. Ang pinuno ng aswang ay wala na. Nakita na lamang ni Miguel ang sarili sa isang madilim at tahimik na lugar. Pakiramdam niya ay para siyang lumulutang sa walang hanggang espasyo. Wala siyang ibang maramdaman kung hindi ang lamig at ang bigat ng katawan na tila hinihila papalayo sa liwanag. Miguel! May tinig na bumulong sa kanya. Malamig ngunit pamilyar. Miguel, bumangon ka. Hindi ka pa maaaring mawala. Napapikit si Miguel at biglang sumulpot sa harap niya ang imahe ni Mang Pedro. Nakasuot ito ng puting barong at nakangiti. Tatay, bulong ng binata sa nanginginig na boses. Anak, matapang ka. Ginawa mo ang hindi ko nagawa noong bata pa ako. Ingatan mo ang mutya dahil hindi pa dito natatapos ang laban mo. Marami pang aswang na dapat burahin sa mundo. Ikaw ang magiging tagapagligtas ng mga walang kalaban-laban sa kampon ng kadiliman. At pagdating ng araw na humina ang iyong katawan,
Piliin mo ang tamang taong pagpapasahan sa mutya. Mag-iingat ka, anak. At bago pa makapagsalita si Miguel, biglang lumiwanag ang paligid at bumalik siya sa kanyang ulirat. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ay nakita niya si Andoy sa kanyang tabi. Namumugto ang mga mata habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Miguel! Diyos ko! Akala ko patay ka na! Buhay pa ba ako? Buhay ka, gago! Halos matawa-iyak na wika ni Andoy. Pero akala ko, bibigay ka na kanina. 3 araw kang walang malay. 3 araw? Napabalingkwas si Miguel. Pero nang subukan niyang tumayo, sumakit ang buo niyang katawan. Para siyang binugbog ng 100 kalabaw. Dahan-dahan lang. Nasa kubo tayo ni Aling Iska. Siya ang nag-alaga sa iyo habang wala kang malay. Nang marinig niya ang pangalan, dumating si Aling Iska, dala ang mangkok ng sabaw. Salamat at nagising ka, Miguel. Kung hindi ka sana matibay, baka sinundo ka na ng mga ninuno mo. Ang liwanag na pinakawalan mo noong gabing iyon, umabot hanggang sa kabilang baryo. Nataboy ang mga halimaw. Pero, hindi pa sila tuluyang nawala. Huwag kayong mag-alala, Aling Iska. Hanggat nasa akin ang mutya ng puting pato, ay hindi ako titigil na lipulin ang kampon ng kadiliman dito sa ating mundo. Dahil ako si Miguel, ang binatang magiging tagapagtanggol ng mga walang kalaban-laban. Wakas.